Authentic Gospel. This year, we have been focusing on authentic word, and starting 2 Sundays ago, we started a new series covering the book of Galatians entitled Authentic Gospel. Kasi nga, kailangan maging malinaw talaga sa atin patungkol sa Ebanghelyo, tungkol sa magandang balita. Yung katotohanan nito. Even with the book of Galatians, Paul wrote this letter to the region of Galatia in order to address a grave concern. May problema. Ano yung problema? Kasi yung mga Judaizers dumarating sa churches in that region at nagtuturo na, nako, yung pananampalataya nyo kulang. Kailangan sundin nyo ang mga batas ni Moses para kayo'y tunay na maligtas. So, mapapaisip ngayon yung mga mananampalataya sa Galatia. Ano ba yung totoo? Bakit kailangan sundin yung mga batas? Gaano ba kalaga yung batas? Yung mga kautusan? Hindi ba dapat sundin nga yung mga batas na yan? So pag hindi sinunod, ibig sabihin hindi ka maliligtas. So nalilito ngayon yung mga mananampalataya sa Galatia. And so 2 Sundays ago, Pastor JJ, and then last week, Pastor Boy shared with us and explained to us ano yung tinuturo talaga ng salita ng Diyos. Mahalaga na meron tayong firm understanding kung ano yung authentic gospel. Kasi nga, yung ating pananampalataya, may epekto yan. Paano tayo mamuhay? Kung mali ang pananampalataya, mali yung understanding what authentic gospel is, then it will affect how we live out the gospel. And so today we'll cover Galatians 3, and we will understand more. How is it we relate to the authentic gospel? Babasahin po natin yung some of the verses. We'll cover the whole Galatians chapter 3, but for the sake of reading, we'll just read a portion of it. And then in my preaching, I will cover the whole chapter. Okay na po ba na imbitahan ko kayong tumayo? Tayo po tayo. Basahin po natin together. We, here at Green Hills Christian Fellowship, we rely on the Word of God. Mahalaga ng ating pananampalataya ay nakasalalay sa salita ng Diyos. Sige po, sama-sama nating basahin, starting with verse 1. Together now. O foolish Galatians, who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Let me ask you only this. Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Did you suffer so many things in vain, if indeed it was in vain? Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law or by hearing with faith, just as Abraham believed God and it was counted to him as righteousness? No, then it is those of faith who are sons of Abraham. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, in you shall all the nations be blessed. So then, those who are of faith are blessed along with Abraham, the man of faith. For all who rely on works of the law are under a curse. For it is written, cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. Now, it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. But the law is not of faith, rather the one who does them shall live by them. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written,
Cursed is everyone who is hung on the tree, so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. Pray po tayo. Panginoon, hiningi po namin muli ang tulong mo. Banal Espiritu, mag-usap ka sa amin tungkol sa katotohanan ng iyong salita at sa katotohanan ng aming kaligtasan, sa katotohanan ng pananampalataya. Mangungusap ka sa bawat isa, Panginoon. Hinihingi namin, Panginoon, kung meron mang ilan sa amin dito, kasama ng nanonood through online, na hindi pa nagkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Panginoon, mangungusap ka sa kanila. Gamitin mo ang iyong salita, Panginoon. Gamitin mo ang mensahe sa umagang ito upang ang kapatawaran ng kasalanan, ang buhay na walang hanggan, ay makamtan nila. Kami po ay nananalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat. By faith, yun po ang emphasis ni Paul dito sa chapter 3 ng Galatians. By faith. So, I pray na sa mensahe ito, we will keep that in our heart by faith, and then we will go home living out this faith that we have in our hearts. Simulan po sa atin sa verse 1. Sabi ni Paul dito, O foolish Galatians, who has bewitched you? Kayong manghal na taga-Galatia. Ikaw ba, kayo ba ay nagayuma? O, sa mga may asawa po dito, kung katabi niyo ang asawa mo, tingnan mo nga yung asawa mo. Ikaw ba ay nagayuma? Siyempre, ang sagot, hindi. Diba? Nakakatawa naman yung Tagalog Bible, sabi, yung bewitched, translate as, ikaw ba ay nagayuma? Tagal ko na hindi narinig yung salitang yan. Basta ako, sure ako, hindi ako nagayuma. Ako ay nadala ng kagandahan at kabaitan. The words used by Paul, you, O foolish Galatians, kayong mga hangal na taga-Galatia. Dito, as we read the Bible, sometimes it would be good to come in terms with the atmosphere of the letter. Makikita niyo sa words kung galit na ba si Paul o siya ba ay nag-encourage, siya ay naaawa. Dito, ano sa palagay niyo? Galit na siya, diba? Mga hangal na taga-Galatia. Sino bang gumayuma sa inyo? Sino ba yung naglinlang sa inyo? Sino bang nag-deceive sa inyo? Pagkatapos yung marinig ang padukol sa Panginoong Hesus, it was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Hindi ba't na-explain na sa inyo? Di ba pinakliwanag na sa inyo? Di ba pinakita na sa inyo na si Jesus ay ipinako sa krus para sa inyo? Tapos, dumating lang yung mga Judaizers, yung mga nagsasabing Kristiyano sila, nagsasabing mga mananampalataya, dumating sa church, tapos uy, ganito dapat. Tapos, nalito na kayo. Hindi na nyo alam kung ano ba ang katotohanan. Sabi sa Galatians 2:21, that's the closing of the previous chapter, chapter 2. Paul has written, I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. Kung ikaw ay nag-iisip pa na sa pamamagitan ng iyong mga gawa, sa iyong pamamagitan ng iyong pangapagtulong, sa pamamagitan ng iyong kakayahan, sa pamamagitan ng iyong pagbibigay ng mga abuloy, ikaw ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Kung yun pa rin ang pananaw mo at pinanghawat, pinagpipilitan mo,
Ang sabi ng salita ng Diyos, para sa iyo, ang kamatayan ni Jesus ay walang layunin. Binaliwala mo ang kamatayan ni Jesus para sa iyo. Bakit? Dahil nakasalalay pa rin sa sarili mo at sa pagsunod mo sa mga batas ang iyong kaligtasan. Hindi sa puwera mo yung kamatayan ni Jesus. Binaliwala mo yung buhay na inalay ni Jesus sa krus para sa iyo. Pinagpipilitan mo pa rin yung iyong tradisyon, yung kinagisnan mo. Yung nagbibigay ng kasiyahan at kagalakan. Uy, ako'y nakatulong, ako'y nagbigay ng mga abuloy. Uy, ako'y gumawa ng mabuti. Pagdating ng araw, tatanggapin ako ni Lord. Samantalang ang linaw-linaw sa salita ng Diyos. Yung pagiging matuwid natin sa harapan ng Diyos, yung ating pagtanggap ng pagiging walang kasalanan o yung kapatawaran ng ating kasalanan, ito, ang lahat ng to ay nangyari sapagkat si Jesus ay namatay sa krus para sa iyo. By faith, we believe that Jesus Christ was crucified for our sins. Bakit nga kailangan mamatay si Jesus sa krus? Ang sagot, sapagkat lahat tayo nagkasala. Walang sino mang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. For all have sinned and fallen short of the glory of God. Lahat tayo nagkulang sa Diyos. For all have sinned and continues to fall short of God's standard. Yung sinabi doon ay present tense. Ibig sabihin, ikaw, ako, lahat tayo patuloy na nagkakasala sa Diyos. Hindi natin marating ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya kinakailangan na yung walang kasalanan na si Jesus ay magkatawan tao at siya ang pinako sa krus para sa atin. So by faith, we believe that Jesus Christ was crucified for our sins. Dahil sa ating kasalanan, kaya pinako si Jesus sa krus at siya ay namatay para sa atin. So may mga tanong si Paul sa mga next verses until verse 6. Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Tinanggap mo ba ang banal na Espiritu sa pamagitan ng pagsunod sa mga batas? O ito ba'y tinanggap mo sa pamagitan ng iyong pananampalataya sa Panginoon Jesus? We always go back to this verse, a key verse that we hold on to, Ephesians 1:12-13. In Him, referring to Jesus Christ, in Him you also, when you heard the word of truth, nung narinig mo ang katotohanan ng salita ng Diyos, the gospel of your salvation, ang mabuting balita, paano tayo maliligtas mula sa impyerno, papunta sa langit, and believe in Him, nung tayo nanampalataya kay Jesus, you were sealed with the promised Holy Spirit. Ikaw ay tinatakan, sinelyohan ng banal na Espiritu. Sa malit sabi, ang banal na Espiritu na nanahan sa iyo, ito ay tinanggap mo nung ikay nanampalataya sa Panginoong Jesus. Ang banal na Espiritu, He is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Yung banal Espiritu na nanahan sa iyo, nanahan sa akin, nung tayo nanampalataya sa Panginoon Jesus, siya yung tatak, siya yung garantiya of our future inheritance. Kung anuman ang kagalakan na meron tayo, ang mga spiritual blessings na meron tayo ngayon, mas marami pa pagdating ng panahon. At paano natin makakamtan yun? Paano tayo makakatiyak na pagdating ng araw, pagbabalik ni Jesus, pag ni-restore na niya lahat ng to, lahat ng inheritance ay matatanggap natin, may katiyakan tayo. Bakit? Ang garantiya ay ang banal Spiritong nananahan sa ating nanampalataya sa Panginoong Jesus. So it is by faith in Christ we have received the Holy Spirit. So si Paul, kinokorek niya yung mga taga-Galatians.
Hindi sa pagsunod ng batas. Kaya mo natanggap ang banal na Espiritu. Natanggap mo ang banal na Espiritu nung ikaw'y nanampalataya sa Panginoong Jesus. It is by faith in Christ. The next question is, are you so foolish? Ikaw ba ay hangal, hengal, engot? Ano pa bang ibang salita? Can I say the S word? S-T, are you so foolish? Ikaw ba'y napaka-T-A-N? Are you, having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Nagsimula ka sa pananampalataya kay Jesus. Nagsimula ka sa pagkilos ng banal na Espiritu. Ngayon, isipin mo na, sa pagsunod ng batas, ako ay tatanggapin ng Diyos. Nakilala mo na nga ang Panginoong Jesus bakit yan? Babalik ka sa batas. So gusto i-correct ni Paul itong mga maling katuruan na pumapasok sa mga churches in Galatia. Nagsimula ka sa pananampalataya. Nagsimula ka sa pagkilos ng banal na Espiritu sa iyo. Ipagpatuloy mo sapagkat you being made holy is done by the Holy Spirit. Let's look at Hebrews 10. And by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Ikaw ay pinatong sa iyo ang kabanalan ng Diyos. You have been made holy. You have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Ikaw ay naging katanggap-tanggap sa Diyos. You have been made holy before God. Ikaw ngayon ay pinaging banal na sa pamagitan ng inalay ang katawan ni Jesus, ang buhay ni Jesus once and for all. Once and for all. Once and for all. Can you say it with me? Once and for all. Once and for all. Praise God. Hallelujah. Because with the sacrifice of Jesus Christ, once and for all our sins have been forgiven. Kaya't minsan kung tayo napapaisip, kailangan ko pang gawin to para tuluyang ako maligtas. Kailangan ko pang magpakabanal, kailangan ko pang mag-alay, kailangan ko pang tumulong sa kapwa para ako itanggapin ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, nung ilalay ni Jesus ang kanyang buhay doon sa krus, you have been saved. All your sins have been forgiven once and for all. Minsan lang ginawa ni Jesus. Hindi kailangan paulit-ulitin. And sad to say, we live in a country where many believes na kailangan every sacrament maganap na maging tunay na katawan ni Jesus, yung tinapay at yung alak or yung juice ay maging tunay na dugo at kailangan linisin sila on a weekly basis or even for some daily basis. No, it's once and for all. Nung naganap na si Jesus ay namatay sa krus, once and for all our sins have been forgiven because that offering was God Himself who took the form of a human. And yes, here, look, verse 11, and every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. The priests being referred here ay yung mga priests sa Old Testament. They come to the temple, they bring the blood, the lamb, they bring the offerings. Ginagawa patuloy-tuloy, which actually cannot grant forgiveness of sins. Verse 12, but when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God, waiting for that time until His enemies should be made a footstool for His feet. A single sacrifice for sins. Verse 14, for by a single offering, He has perfected for all time those who are being
sanctified. Isang offering lang ni Jesus. You and I have been made holy. You and I have been made perfect. No, hindi ibig sabihin perfect tayo, hindi na tayo nakakasala. But because of Jesus Christ, sa harapan ng Diyos, ikaw ay pinaging banal na. Ikaw ay ginawang perfect na. Bakit? Sapagkat si Jesus, ang paraan, siya nagbayad ng ating kasalanan at yung kanyang pagiging matuwid, kanyang kabanalan ay pinatong sa atin. Nagsabi tayo with all our hearts, by faith, I believe Jesus died for my sins. By faith, sa pamagitan ng iyong pananampalataya, ikaw ay naniwala at tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Kaya sa harapan ng Diyos, pagtingin niya sa iyo, ang Diyos Ama, ikaw ay pinaging banal na, ikaw ay naging matuwid na, ikaw ay katanggap-tanggap sa langit dahil si Jesus ang iyong tagapagligtas. By faith in Christ, we have been justified and sanctified by the power of the Holy Spirit. Sa pamagitan ng pananampalataya. Sa pamagitan ng pananampalataya. Another question Paul asks, did you suffer so many things in vain, if indeed it was in vain? Hindi ba't ikaw ay pinersecute nung sinabi mong ikaw ngayon ay nananampalataya sa Panginoong Jesus? Sabi niya doon sa mga taga-Galatians. Pinersecute ka kasi hindi ka na sumasang-ayon sa mga tradisyon. Hindi ka na sumasang-ayon sa mga maling katuruan. Ikaw ngayon ay mananampalataya. Di ba ikaw ay pinersecute na nagsabi ka, uy, ako'y Christian na. Babasa na ako ng Bible. Nananalangin ako sa tunay ng Diyos. Ang pananampalataya ko ay nasa kay Jesus, hindi sa mga tradisyon. Hindi ba't ikaw ay pinersecute? Eh ngayon, tapos babalik ka doon sa mga tradisyon na pagsunod sa batas? Parang nabaliwala yata. Alay, sabi ni Paul, ano sa Tagalog ang Paul? Pablo, hindi Paulo Pablo. Ano pa yung next question? And then, here, in Acts chapter 14, when they had preached the gospel to that city and had met many disciples, they returned to Lystra and Iconium and to Antioch, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Yeah, may mga tribulations because you have now come to faith. By faith in Christ, we know that suffering, persecutions are not in vain. Kung ikaw ay natutyana, ikaw ay ninsulto, ikaw ay pinagtawanan, dahil kay mananampalataya, you know that those persecutions are not in vain. Next question, Paul asks the church, the believers in Galatia. Verse 5, does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law or by hearing with faith? Just as Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Again, it is not by law, it is not in obedience to law, but by faith sa iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus. And just like Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. So you who have been in the faith for quite some time, sometimes we contemplate, di ba? Nagtatang tayo. Paano yan yung mga nasa Old Testament? Di ba hindi pa pinapanak si Jesus? Paano sila naligtas? Here, Abraham believed God. It was counted to him as righteousness. You know, Abraham has been saved because he believed.
By faith in Christ, we have been counted righteous before God. You know that same verse can be found in James chapter 2. In chapter 2 of James, verse 23, it reads, "And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. And he was called a friend of God." Tinawag siyang kaibigan ng Diyos sapagkat siya ay nanampalataya. At tinuring siyang matuwid sapagkat nanampalataya siya sa Diyos. In the context of James chapter 2, this is one of the verses that seemingly tells us that, kailangan mag-works para maligtas because dead without works is it's a quiz if you have been reading your Bible. Baka naman, wala pa po ako sa James kasi nasa Corinthians pa lang ako. Sino nasa Corinthians na sa kanilang pagbabasa ng New Testament? If you're reading the New Testament in 1 year, by this time you should be in Corinthians, chapter 5, somewhere there, right? Sino nasa 1 Corinthians na? Very good. Sino yung lampas na ng 1 Corinthians? Alam ko yung iba, advance eh. Marami. Sinong hanggang ngayon nasa Genesis chapter 1 pa rin? Well, how do we handle James chapter 2 when it says that faith without works is dead? Well, we have seen verses, we have seen Ephesians that says in chapter 2 that it is by faith in Christ that you have been saved. Through faith, it is not of your works, it is not of yourselves, it is a gift of God. So how do we reconcile the two? Well, faith in Christ saves. But James chapter 2 describes what kind of faith we should have. Ano bang uri ng faith? Faith na nag-work, pananampalatayang tunay. We're talking about authentic gospel. So authentic faith is faith that works. Pag nakakita ka ng pwedeng tulungan, tapos hindi mo tinulungan, then, anong klaseng faith meron ka? Yun ang argument dito. Ang faith na totoo, gumagana, kumbaga. Hindi yung dito lamang, dito, saka dito. Faith in action. Kung ikaw ay gigising tuwing Sunday mornings, ang unang tanong mo, mag-church ba ako? Then, ang mas tama, kasi kung ang faith ay tunay, authentic yung faith, pagising mo sa umaga ng Sunday morning, ang tanong mo ay hindi kung mag-church ako o hindi. Ang tanong mo, ano yung susuot ko? Dahil mag-church ako. Diba? Ano kayong magandang isuot? Dahil mag-church ako. Sasamba ako sa Diyos. Sasamba ako sa Panginoon Jesus sapagkat siya ang aking kaligtasan. Yun ang authentic faith. Authentic faith also drives us to share Christ to others. In every opportunity. Recently, there were two circumstances that I had. One was in a hospital, and my friend, who is a Christian, she was telling the surgeon doctor about the importance of God, of Jesus Christ. She tried. But I guess the doctor wasn't ready. He said, si ano na lang ang imbitahan mo? Huwag na ako. And my son had a classmate, and he said, I don't believe in God. But we tried. Yeah, I asked him, maybe you want to contemplate. If there is no life after this temporal life here on earth, then we could all just eat, drink, and be merry. Because there's no life
after this. But faith, true faith, will drive you to tell others about Jesus Christ. Gagawa ka ng kahit maliit na paraan sapagkat yun ang tunay na pananampalataya. And that faith is the faith that saves. Pananampalataya sa Panginoon Jesus. So by faith in Christ, we have been counted righteous before God. Now, the next part, Galatians 3, beginning with verse 7, it reads, "Know then that it is those of faith who are sons of Abraham." Ikaw ngayon ay lahi ni Abraham. Ito, mas malalim na to kasi kinoconnect na yung Old Testament saka yung promise kay Abraham, yung covenant ni God with Abraham. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, and the scripture, foreseeing that God, yung scripture nag-foresee. Actually, when we say the scripture, and we see that the scripture is God's word, we can see that it is God who foresaw that the Gentiles will be justified by faith. Hindi lang para sa mga Hudyo. Kasi ang problema nga, di ba, sa church nito, yung mga Judaizers, yung mga Hudyo, nagtuturo na, kailangan sundin ang mga laws ni Moses bago ka matuluyan at makomplete ang iyong salvation. So, kinokorek ni Paul, hindi. So, Gentiles, you and me, the non-Jews, have been justified by faith also. So, the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, "In you shall all the nations be blessed." Yun pala yung connection. Kaya pala sinabi kay Abraham, "In you all the nations will be blessed." Kasi nga yung seed, mamaya makikita natin, ay magagaling kay Abraham. So then, those who are of faith are blessed along with Abraham, the man of faith. So si Abraham, siya ay man of faith. By faith in Christ, we are considered sons of Abraham and blessed along with him. We have received the blessings of the covenant with Abraham. Of course, we have to segregate. Segregate natin. May mga covenant kay Abraham for the Israelite people at may mga spiritual blessing through Abraham. So wag natin i-claim yung mga covenant with Abraham for the Israelites. Iwala yan. Okay? So pag nagbabasa tayo ng Bible, we need to understand na may covenant si God with the Israelites people for them as a nation at meron din covenant kay Abraham that are passed on to us, the Gentiles. Okay? Kung gusto pa niyo malaman deeper yon at ikaw you're sensing, I want to know more about these things. There are several seminaries that maybe God is calling you to go to. Diba, Laida? And maybe God is prompting you. Nagkakaroon ka ng desire, gusto kong mas lumalim ang pagkilala ko kay Jesus at yung understanding ko of the Bible. How to handle the Word of God properly. If God is prompting you, maybe God wants you to be one of the workers whom God will use to preserve the purity of the Word of God. As you and I know, this is the end times. False prophets are everywhere. Go to the YouTube. Kung ano-anong tinuturo. Sabi ng isa, prayer, sikat na sikat to Ang dami natulungan churches dito sa Pilipinas. Sabi nung itong foreigner na to, sa proclaimed prophet, he said, prayer is giving God the license and permission to work in your life. Seemingly harmless. Seemingly harmless. But once you say things like that, I'm giving God the permission and license to work in your life, ang God mo, ganun lang kaliit. Hindi siya yung sovereign God who is the God of all things. He doesn't need your permission because He is the sovereign God.
Let's go to the next section in Galatians 3. Verse 10. For all who rely on the works of the law are under a curse, for it is written, cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. So yun daw mga nagpupumilit na siya ay maliligtas, pupunta sa heaven, sa pagsunod ng mga batas. Ang sabi dito, siya ay nasa ilalim ng sumpa. Bakit? Kasi hindi naman pwede yung pick and choose. Ito susundin ko, ito hindi, ito susundin ko, ito hindi. Ang sabi ng salita ng Diyos, pag hindi mo nasunod lahat, kailangan lahat perfect ka, 100%. Pag hindi mo nasunod lahat, then you're under a curse. Kasi nga nagpupumilit ka na sa pagsunod ng batas, ako pupunta sa langit. Ang sabi ng salita ng Diyos, pag hindi mo nakuha lahat, di mo nagawa lahat, then you're under that curse. Cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. Verse 11, now it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. So, yan, napaka-obvious naman, di ba? Sino bang kayang sumunod ng lahat ng kautusan? Sino sa atin? Ikaw na nagpupumilit, na ako ay mabait. So, mabait ako sa kapitbahay ko. Ako na mabait, ako ay sumusunod. Sige nga, nasunod mo ba lahat? Kung hindi mo nasunod, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa, sabi ng salita ng Diyos. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi mo makukuha sa pagsunod sa batas. Kapatawaran ng kasalanan, makakamtan mo sa iyong pananampalataya. Hindi lang yung ako'y naniniwala sa Diyos. Pananampalataya. Pananampalataya na si Jesus ang Diyos na namatay para sa iyo. Kasi nga, kung hindi ka nanampalataya doon, binaliwala mo. Ininsulto mo ang Panginoong Jesus, ang Diyos na nagkatawan tao at namatay para sa iyo. Insulto yun. Binaliwala mo. Walang layunin ang pagkamatay ni Jesus para sa iyo sapagkat nagpupumilit ka na sa pamamagitan ng batas, ikaw ay maliligtas. Again, the righteous shall live by faith. A quote found in the Habakkuk chapter 2, verse 4. The righteous shall live by faith. You're asking, paano maliligtas ang mga Old Testament people? It's already found in Habakkuk. Let's continue. The next section in Galatians 3. But the law is not of faith, rather the one who does them shall live by them. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, curses everyone who hangs on the tree. Christ redeemed us, tinubos tayo ng Panginoong Hesus mula sa sumpa ng batas. Nasa ilalim nga tayo ng sumpa ng batas kasi nga hindi nga natin kayang gawin ang lahat ng batas. Hindi natin mas kayang sundin ang lahat. So, ang Panginoong Hesus, siya ay naging sumpa para sa atin. Nung siya ay pinako sa krus, he was hung on the tree, pinako siya sa krus, para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Verse 14, so that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. So yung mga pagpapala na prinamis kay Abraham, mga spiritual blessings na also available for Gentiles, natanggap natin yon. Sapagkat si Jesus ay namatay sa krus. Siya yung sinumpa para sa atin na siya ay namatay sa krus para sa kasalanan natin. By faith in Christ, we have been redeemed from the curse of the law. Tayo'y tinubos ng Panginoong Hesus. Verse 15, to give a human example, brothers, even with a man-made covenant, no one annuls it or adds to it once it has been ratified. Ang Diyos ay nakipag-covenant kay Abraham. Ito ang deal, sabi ni God with Abraham. No, hindi na pwedeng i-ratify yan. Now, the promises were made to Abraham and to his offspring.
binigay yung covenant to, itong kasunduan na to with Abraham and his offspring. Look at the next verse. It does not say, and to offsprings, hindi sa mga lahi, mga anak at mga apo at mga susunod pa mga henerasyon ni Abraham. Sino yung tinutukoy na offspring? Referring to one who is Christ. So si Christ pa rin yung offspring na tinutukoy dito. This is what I mean. The law which came 430 years afterward does not annul the covenant previously ratified by God so as to make the promise void. Kasi nga, yung mga Judaizers, nagpupumilit sila. Oy, hindi sapat ang iyong pananampalataya kay Jesus. Dapat gumawa ka, sumunod ka sa batas. Kundi, hindi ka tuluyang pupunta sa langit. Hindi ka tuluyang maliligtas. Kasi nga may batas eh. Dumating yung batas 430 years later. So yung promise, nauna yan. Pero ngayon, may batas. Dapat sundin mo yung batas. Sinasabi ni Paul, hindi. Kasi yung promise, binigyan na yan. Promise na yan. Promise yan with Abraham, a covenant. That through your offspring, the seed, which is Jesus Christ, you will receive all the blessings. Verse 18, for if the inheritance comes by the law, it no longer comes by promise, but God gave it to Abraham by a promise. Promise ni God yan. Hindi yan by the law. It is a promise by God that cannot be nullified. God is the one who made that promise. It's through the offspring, Jesus Christ. By faith in the promised offspring, which is Christ, we have received God's inheritance. Why then the law? Kung ganon, bakit meron pang batas? Sabi ng mga pinipilit nga ng mga Judaizers eh. Kailangan sumunod ka sa batas, kailangan gumawa ka ng It was added because of transgressions until the offspring should come to whom the promise had been made and was put in place through angels by an intermediary. So by the law, sinulat ang batas dahil nga sa kasalanan. Lumutang ngayon yung kasalanan dahil may batas. Bakit? Sa pamamagitan ng paglabas ng mga batas, kitang-kita ngayon ang kasalanan. Kaya merong batas para i-expose ang sinfulness. Para expose ang ating pagiging makasalan by the law. Now, intermediary implies more than one, but God is one. So, sino yun? Si Moses, si God, merong isa lang ang Diyos. Verse 21, is the law then contrary to the promise of God? Certainly not. Hindi naman in contrast yan. For if a law had been given that could give life, then righteousness would indeed be by the law. Kung makakamtan natin, pagiging matuwid, kapatawan ng kasalanan sa pamagitan ng pagsunod ng batas, then righteousness would need by the law. But the scripture imprisoned everything under sin so that the promise by faith in Jesus Christ must be given to those who believe. So, pinakita ng salita ng Diyos na tayo alipin ng kasalanan at sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Jesus, yung promise by faith in Jesus Christ ay ibibigay sa ating mga nanampalataya sa Panginoon Jesus. By faith in the promise of God in Christ, we have received God's righteousness. Again, a promise, which is the seed, the offspring, Jesus Christ. Last na to. Gising na. Now, before faith came, we were held captive under the law. Imprisoned until the coming of faith would be revealed. So ano bang purpose ng law? So then the law was a guardian until Christ came in order that we might be justified by faith. Naging guardian yung law ngayon. Pinakikita. Kasalanan yan, kasalanan yan, kasalanan yan.
Pero ganun pa man, hindi pa rin ang paraan upang ikaw ay maligtas. Verse 25, but now that faith has come, we are no longer under guardian. For Christ Jesus, we are all sons of God through faith. Ikaw ngayon ay tinawag ng anak ng Diyos sa pamagitan ng iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus. Verse 27, for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Ikaw na nakipag-isa kay Jesus, sinuot mo na ang katotohanan ng pagiging matuwid ni Jesus Christ. Verse 28, there is neither Jew or Greek. So yan, lumabas na. Kasi nga, yung mga Judaizers, mga Hudyo, hindi, dapat sundin mo yung mga law ni Moses. Sabi ni Paul, salita ng Diyos, wala nang pagkakaiba, wala nang Hudyo-Hudyo, wala nang Gentile-Gentile. Gentile, ibig sabihin, hindi ka Hudyo. Okay? So, ikaw ay Gentiles. Hindi ka kasi Hudyo. Okay? So, wala nang hiwa-hiwalay. Hudyo, Gentiles, iba dapat ang katulad. No, iisa na. There's neither slave or free. Hindi na ikaw ay alipin, ikaw ay free. Wala nang pagkakaiba. There's no more separation between male and female, for you are all one in Christ Jesus. Isa lang ang paraan para kayo maligtas. And if you are Christ, then you are of Abraham's offspring, heirs according to promise. Kung ikaw ay nakipag-isa na kay Jesus Christ. Nakipag-isa. Ano yung sabihin ng nakipag-isa kay Jesus Christ? Nakipag-isa ka na siya ang pinananampalataya mong tagapagligtas mo. Naniniwala ka na yung kamatayan niya sa krus ay para sa'yo. Nakipag-isa ka. Alam mo na yung kamatayan niya sa krus ang siyang kabayaran ng iyong kasalanan. Nakipag-isa ka. Nakipag-isa ka na yung kamatayan niya para sa iyo ay kamatayan rin ng iyong lumang pagkatao. Nakipag-isa ka. Nakipag-isa ka nung siya ay nabuhay muli. Nakipag-isa ka na ikaw din ay nagkaroon ng panibagong buhay. Nakipag-isa ka na nagpapatunay nung siya ay nabuhay muli, ikaw ay magkakaroon din ng panibagong katawan pagdating ng araw. Nakipag-isa ka kay Jesus Christ. At kung ikaw ay nakipag-isa, then you are Abraham's offspring. Ikaw ngayon ay lahi na ni Abraham. Bakit? Kasi kay Abraham, prinamis yung itong offspring na to. Heirs according to promise. Ikaw ngayon ay tagapagmana na ng lahat ng spiritual blessing na meron kay Jesus Christ. Ano bang inaasahan mong mana? Bumili ka ng lupa. Dito, tsaka doon. Tsaka nasa pa isa. Yan. Marami kang papamana. Di ba? Pero yung mana na pinagkakaloob ng Panginoon sa lahat na nanampalataya sa Panginoon Jesus ay di dito sa lupa, kundi mana sa kalangitan. All the spiritual blessings found in Jesus Christ. At tinitiyak ko sa inyo, yung mana na yan, walang sinabi sa mana na mabibili nyo sa tatlong yan. By faith in Christ, we who are in Christ are heirs according to promise. By faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. Right? Isipin mo kung paano ka maliligtas mula sa impyerno papunta sa langit ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Then wala isa sa atin ang makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang ginawa ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Sus, inalay sa krus para sa iyo. Ikaw na makasalanan, ikaw na patuloy na harden ng heart mo dahil ang gusto mo masunod ay layaw mo. Pinili pa rin ng Panginoong Sus na ikaw ay ligtas, kalooban ng kapatawan ng kasalanan at bigyan ng buhay na walang hanggan. Ang tanong ngayon,
paano mo ngayon isasabuhay ang iyong pananampalataya? The righteous shall live by faith. Let's pray. Lord, thank you for your word. Thank you for giving us the gospel. Thank you for the scripture where we can rely on. Thank you for all this truth, O Lord. Thank you. Salamat sa pamagitan ng pananampalataya. Pinagkalooban mo kami ng lahat ng yaman na galing sa iyo. Buhay na walang hanggan. Sapagkat si Jesus ang siyang inalay bilang sumpa para sa amin at dahil sa Kanya, kami ay naligtas mula sa sumpa ng kasalanan sapagkat siya ang nagbayad. Siya ang aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesus. Tulungan mo kami, Panginoon, paano namin isasabuhay ang buhay ng isang mananampalataya. Kami po ay nananalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.